10 pinakamatandang pader na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Sa buong mundo ay marami pa ring mga sinaunang pader ang nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Ang mga ito ay nagsisilbing saksi sa kasaysayan at kultura ng iba't ibang sibilisasyon. Ang mga estrukturang ito ay itinayo upang protektahan, ipakita ang kapangyarihan o bilang bahagi ng mga ritual at tradisyon. Pero ano kaya ang mga lihim sa likod ng kanilang tibay at katatagan? Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga pinakamatitibay na pader. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Caernarfon Town Walls, Caernarfon, Wales. Ang Caernarfon Town Walls ay matatagpuan sa Caernarfon, Wales. Itinayo ito noong huling bahagi ng 13th century sa utos ni King Edward I. Ang layunin ng mga pader na ito ay protektahan ang mga Ingles na naninirahan sa lugar. Bahagi ito ng plano ni Edward na palakasin ang kanyang kapangyarihan sa Wales. Ang haba ng pader ay 1.8 kilometers at may 8 tore at 2 pangunahing tarangkahan. Sinimulan ng pagtatayo nito noong 1283 at natapos noong 1292 sa pamamahala ni Master James ng St. George, ang architect ni Haring Edward. Libu-libong manggagawa mula sa England ang nagtrabaho para matapos ito. Ang kabuuang gastos ay umabot sa £3,500 na malaking halaga noong panahong iyon. Subalit noong 1294 ay nagkaroon ng pag-aalsa sa pamumuno ni Madog ap Llywelyn. Sinira nila ang bayan ng Caernarfon pati ang mga pader nito. Dahil dito ay ipinag-utos ni King Edward na ayusin agad ang nasirang bahagi. Umabot sa £1,195 ang ginastos para sa pagkukumpuni. Matapos maayos ay naging matibay ulit ang mga pader at naging proteksyon ng bayan laban sa mga sumunod na pag-aalsa, kabilang ang sa pamumuno ni Owain Glyndwr noong 15th century. Samantala may 2 pangunahing tarangkahan ng pader. Ang West Gate o Port Ear Our ay ang daanan mula sa daungan. Ang East Gate naman ay papunta sa lupa. Noong 1854 ang Port Ear Our ay naging opisina ng Royal Welsh Yacht Club na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay nabawasan ang kahalagahan ng mga pader bilang proteksyon, lalo na noong panahon ng Tudor sa 16th century. Humina ang tensyon sa pagitan ng mga Welsh at Ingles. Kaya hindi na masyadong ginamit ang pader bilang depensa. Pero kahit ganito ay nanatili itong simbolo ng mayamang kasaysayan ng Caernarfon. At noong 1986 ay idineklara ng UNESCO na ang mga pader at ang kalapit na castle ay bahagi ng World Heritage Site na Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd. Kinilala ito bilang isa sa pinakamahusay na halimbawa ng military architecture noong huling bahagi ng 13th century at unang bahagi ng 14th century sa Europe. Number 2. Great Wall of Qi, Shandong Province, China. Ang Great Wall of Qi ay isang napakatandang pader sa Shandong Province sa China. Itinayo ito ng estado ng Qi noong panahon ng Spring and Autumn period at Warring States period. Ginawa ito para protektahan ang kanilang lugar laban sa mga kalapit na estado tulad ng Chu. Ang pader na ito ay umaabot mula sa Guangli Village sa Changqing District ng Jinan, tumatawid sa mga bundok ng gitnang Shandong at nagtatapos sa Yellow Sea sa lungsod ng Qingdao. Ang haba nito ay humigit kumulang 641 kilometers. Samantala, noong 2024 ay naghukay ang mga archaeologists malapit sa Guangli Village at natagpuan ang bahagi ng pader na itinayo noong Zhou Dynasty. Ipinapakita nito na ang construction ng Great Wall ay nagsimula 300 years na mas maaga kaysa inaasahan. Gumamit ang mga eksperto ng carbon-14 dating para malaman ang edad ng mga pader. Lumabas sa pagsusuri na ang mga ito ay ginawa noong huling bahagi ng dinastiyang Zhou at pinalawak sa mga sumunod na panahon. Ang mga unang bahagi ng pader ay 10 meters ang lapad, habang ang mga sumunod na bahagi ay umabot ng 30 meters ang lapad. Ipinapakita nito na sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng pagbabago sa teknolohiya sa paggawa ng pader. Bukod sa pader, nakakita rin sila ng mga bahay na semi-subterranean na itinayo noong panahon ng Zhou. Ang mga bahay na ito ay may square foundation na may rounded corner na nagpapakita na may mga taong nakatira doon bago pa man gawin ang pader. Sa hilagang bahagi ng pader ay natagpuan ang sinaunang lungsod ng Pinyin. Ang lungsod na ito ay binanggit sa mga lumang kasaysayan. Ipinapakita nito na hindi lang ginamit ang pader para sa depensa, kundi para rin makontrol ang mga ruta ng transportation.
Ang pagkakalagay ng Great Wall of Qi ay nagpapakita ng matalinong plano sa depensa ng estado ng Qi laban sa mga kalaban. Ang mga natuklasan na ito ay nagbigay ng bagong impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Great Wall. Dati ay inakala ng marami na ang pagtatayo ng Great Wall ay nagsimula lamang noong panahon ng dinastiyang Qin. Pero ang Great Wall of Qi ay nagpapakita na nagsimula na ang paggawa ng malalaking pader bago pa ang pagkakaisa ng China. Number 3. Walls of Stone, Stone Croatia. Ang Walls of Stone sa Croatia ay isa sa pinakamatandang pader na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Itinayo ito noong 14th hanggang 15th century bilang proteksyon ng Republika ng Ragusa na ngayon ay kilala bilang Dubrovnik. Ang mga pader na ito ay may habang mahigit 7 kilometers at nag-uugnay sa mga bayan ng Ston at Maliston sa Pelješac Peninsula. Ang dahilan ng pagtatayo nito ay para bantayan ang mga salt mine na noon ay mahalaga sa ekonomiya ng Republika. Ang disenyo ng Walls of Stone ay kakaiba. Hindi ito pantay at may hugis na pentagon. May 3 pangunahing kalsada mula Hilaga hanggang Timog at 3 kalsada mula Silangan hanggang Kanluran. Dahil dito ay nahati sa 15 bahagi ang loob ng pader. Ang mga pangunahing kalsada ay malawak na 6 meters, maliban sa timog na bahagi na may 8 metrong lapad. Ang mas maliliit na daan ay may lapad na 2 meters. Sa loob ng pader ay matatagpuan ang mga lumang gusali tulad ng Gothic Republic Chancellery at ang Bishop's Palace. Ngunit sa paglipas ng panahon ay maraming pagsubok ang hinarap ng Walls of Stone. Nang bumagsak ang Republika ng Ragusa ay sinimulan ang pagbaklas ng ilang bahagi ng pader. Ginamit ng mga namamahalang Austrian ang mga bato para sa pagpapatayo ng mga paaralan at iba pang gusali. Nagtayo rin sila ng Triumphal Arch noong bumisita ang emperador ng Austria noong 1884. Sa Maliston ay giniba ang ilang bahagi ng pader dahil inisip nila na ito ay nagdudulot ng sakit sa mga tao. Natigil lamang ang ganitong gawain matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ngayon, ang natirang bahagi ng Walls of Stone ay may habang humigit kumulang 5.5 kilometers. Nag-uugnay pa rin ito sa mga bayan ng Ston at Maliston. Sa orihinal na 40 na tore ay 20 na lamang ang natitira ngayon. Sumailalim ang pader sa malawakang pagkukumpuni at noong 2009 ay binuksan ulit ito para sa mga turista. Number 4. Servian Wall, Rome, Italy. Ang Servian Wall ay isang sinaunang pader sa Rome, Italy na itinayo noong 4th century BCE. Ginawa ito para protektahan ang lungsod mula sa mga mananakop. Sinasabing ipinatayo ito ni Haring Servius Tullius noong 6th century BCE. Pero ayon sa mga pag-aaral, itinayo ito matapos salakayin ng mga Gaul ang Roma noong 390 BCE. Ang pader na ito ay mataas na umaabot sa 10 meters at makapal na 3.6 meters sa base. Pinalilibutan nito ang 7 burol ng Roma at may kabuuang haba na 11 kilometers. Ginawa ang Servian Wall gamit ang mga block ng tuff, isang uri ng bato na galing sa bulkan. Sa simula ay ginamit nila ang Capellaccio tuff mula sa Alban Hills. Pero nang masira ito dahil sa pagsalakay ng mga Gaul, ay pinalitan nila ito ng mas matibay na Grotta Oscura tuff na kinuha mula sa Veii, isang lugar na nasakop ng mga Romano. At upang mas mapalakas ang depensa ay naglagay din sila ng malalalim na hukay o fosa sa harap ng pader para mahirapan ng mga kalaban na makalapit. Upang maprotektahan ang hilagang bahagi ng pader na madaling lusubin ay nagtayo ang mga Romano ng ager, isang tambak na lupa sa loob ng pader. Ginamit ito bilang platform ng mga sundalo para magbantay at ipagtanggol ang lungsod. Nilagyan din nila ng mga kagamitang pandigma tulad ng mga katapult para labanan ang mga sumasalakay na kalaban. Sa ganitong paraan ay mas naging mahirap para sa mga mananakop na makapasok sa loob ng Rome. Subalit habang lumalakas ang kapangyarihan ng Roman Empire ay unti-unting nawalan ng halaga ang Servian Wall bilang pangunahing depensa. Lumaki ang lungsod ng lampas sa orihinal na hangganan ng pader kaya ang ibang bahagi nito ay isinama na lamang sa mga bagong gusali o iniwang masira. Sa kabila nito, may mga bahagi ng pader na ginamit pa rin bilang palatandaan tulad ng Porta Esquilina na naging arko ni Gallienus at ang Porta Cailimontana na naging arko ni Dolabella at Silanus noong 10 CE. Sa kasalukuyan, may mga bahagi pa rin ng Servian Wall na makikita sa Rome. Ang pinakamalaking bahagi nito ay matatagpuan sa labas ng Termini Station, ang pangunahing estasyon ng tren sa lungsod. Number 5. Diocletianopolis Walls, Hisaria, Bulgaria.
Ang Diocletianopolis Wall sa Hisaria, Bulgaria ay isa sa pinakamatandang pader na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Itinayo ito noong 4th century sa panahon ni Emperor Diocletian. Dahil dito ay tinawag ang lugar na Diocletianopolis bilang parangal sa kanya. Ang pader na ito ay may habang 2.3 kilometers at taas na 11 meters. Hanggang ngayon ay halos pareho pa rin ang taas nito sa orihinal na sukat. Ito ang isa sa pinakamahusay na napreserbang pader mula sa panahon ng mga Romano sa Europe. Ang lungsod ng Diocletianopolis ay nasa mataas na lugar na napapalibutan ng mga lambak. Kilala rin ito sa mga mainit na bukal ng mineral. Dahil sa mga bukal na ito ay matagal nang tinitirhan ng lugar mula pa noong 6000 BCE. Sa paglipas ng panahon ay naging mahalagang sentro ito ng kalakalan ng mga sinaunang Thracian. Nakikipagkalakalan sila sa mga lungsod sa Greece. Pero noong 1st century CE ay sinakop ng mga Romano ang lugar at ginawa itong mahalagang bahagi ng kanilang probinsya. Samantala, noong 293 CE ay binisita ni Emperor Diocletian ang lungsod. Ginawa niya itong opisyal na lungsod ng mga Romano. Pagkatapos nito ay nagtayo sila ng makakapal na pader para maprotektahan ang lungsod laban sa mga kaaway, lalo na mula sa mga Gothic. Ang pader ay may hugis ng hindi regular na 4 na sulok na polygon. Pumapalibot ito sa lugar na may 30 hectares. Mayroon itong 4 na pangunahing pintuan. Ang pinakasikat dito ay ang Southern Gate na tinatawag na The Camels. Nakuha nito ang pangalan dahil sa itsura nitong parang dalawang camels na magkaharap matapos mabasag ang arko nito. Sa loob naman ng pader ay may mga fossils ng sinaunang Roman architecture. Kasama rito ang mga pampublikong paliguan o thermae na matatagpuan sa Mumina Sulsa Park. Sumasaklaw ito sa 3,000 square meters. Hanggang ngayon ang ilang bahagi nito ay buo pa rin hanggang sa bubong. Ipinapakita nito ang husay ng mga Romano pagdating sa engineering. Number 6. Antonine Wall, Central Belt, Scotland. Ang Antonine Wall ay isang lumang pader na itinayo ng mga Romano sa gitnang bahagi ng Scotland. Nagsimula ito sa Firth of Clyde at umabot hanggang sa Firth of Forth. Ang haba ng pader ay umaabot ng 63 kilometers, ang taas ay 3 meters at ang lapad ay 5 meters. May malalim na hukay rin sa hilagang bahagi bilang karagdagang depensa. Samantala, ang paggawa ng Antonine Wall ay nagsimula noong AD 142 sa utos ni Emperor Antoninus Pius. Si Gobernador Quintus Lollius Urbicus ang namuno sa konstruksyon nito. Layunin ng pader na palawakin ang teritoryo ng Roma at palitan ang naunang Hadrian's Wall bilang bagong hangganan. Ngunit hindi ito nagtagal dahil sa mga pagsalakay ng mga tribong Caledonian. Dahil sa matinding laban ay iniwan ng mga Romano ang Antonine Wall. Makalipas lamang ang 8 taon at bumalik sila sa Hadrian's Wall na mas madali nilang maipagtanggol. Gayun din naman sa buong kahabaan ng Antonine Wall ay may 16 na kuta na itinayo bilang headquarters ng mga sundalong Romano. Isa sa mga mahalagang kuta ay ang Rough Castle Fort na malapit sa Bonny Bridge ngayon. Ang kuta na ito ay may sukat na 4,000 square meters at naging tahanan ng mga sundalo ng Cohors Sex Nerviorum. Sa mga paghuhukay ay nakita ang mga pundasyon ng iba't ibang gusali tulad ng tirahan ng commander, mga kwarto ng sundalo, headquarter, paliguan at imbakan ng pagkain. Ang Bar Hill Fort naman ay isa pang mahalagang kuta sa Antonine Wall. Natagpuan dito ang isang 13 metrong lalim na balon na may mga gamit tulad ng sapatos ng mga lalaki, babae at mga bata. Ipinapakita nito na may mga pamilya ring nanirahan sa kuta. Bukod dito ay natagpuan din ang mga altar, barya at mga gamit na nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga Romano sa kuta. Ang mga natuklasang gamit ay nagpapakita rin ng kultura at paraan ng pamumuhay nila noong unang panahon. Sa ngayon ay kaunti na lamang ang natitirang bahagi ng Antonine Wall dahil sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng mga bayan sa paligid. Subalit may ilang bahagi pa rin na makikita tulad sa Seabegswood at Watling Lodge. Ang mga lugar na ito ay nagpapakita kung gaano kalawak at katibay ang pader noong panahon ng mga Romano. Number 7. Hadrian's Wall, Northern England, UK. Ang Hadrian's Wall ay isang lumang pader na itinayo sa hilagang bahagi ng England. Itinayo ito noong panahon ng Roman Empire para maging hangganan at proteksyon laban sa mga tribo mula sa hilaga na tinatawag na barbarian. Ang pader na ito ay may haba na umaabot sa 73 miles. Nagsisimula ito sa Wallsend sa Silangan at umaabot hanggang Bowness-on-Solway sa Kanluran. Ito ay isa sa pinakamatandang pader sa buong mundo na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Samantala noong AD 122, ay iniutos ni Emperor Hadrian na itayo ang Hadrian's Wall matapos niyang bumisita sa Britain.
Layunin ng pader na hatiin ang teritoryo ng mga Romano at pigilan ang pagpasok ng mga tribo mula sa hilaga. Ang pader ay gawa sa bato at lupa. Sa silangang bahagi, ang pader ay gawa sa bato na may lapad na 3 meters at taas na 4.6 meters. Kaugnay pa nito, ang pader ay may mga maliliit na kuta na tinatawag na mile castle. Ang mga mile castle ay nagsilbing daanan at bantayan ng mga sundalong Romano. Sa pagitan ng mga mile castle ay mayroong mga tore na tinatawag na turret. Ginagamit ang mga turret bilang observation area para makita ang paligid. Mayroon ding mas malalaking kuta na tinatawag na forts na tirahan ng mas maraming sundalo. Ang mga forts ay inilagay sa tamang distansya para mabilis na makapunta ang mga sundalo sa iba't ibang bahagi ng pader kapag kinakailangan. Dagdag pa rito, ang Hadrian's Wall ay itinayo ng mga sundalong Romano na galing sa 3 legions. Bawat legion ay may humigit kumulang 5,000 na sundalo. Ang pagtatayo ng pader ay tumagal ng 6 na taon. Matapos maitayo, ang mga sundalong Romano rin ang nagbantay dito. Ang mga sundalong ito ay hindi lamang galing sa Italy, kundi mula sa iba't ibang lugar sa loob ng Roman Empire. Sa paglipas ng panahon ay maraming bahagi ng Hadrian's Wall ang nasira. Ginamit kasi ng mga tao ang bato mula sa pader para itayo ang kanilang mga bahay at gusali. Pero kahit maraming bahagi na ang nawala, ay may mga natira pa ring bahagi ng pader na makikita ngayon. Number 8. Walls of Constantinople. Ang Walls of Constantinople sa Istanbul, Turkey ay isa sa mga pinakamatandang pader na nakatayo pa rin ngayon. Ginawa ang mga pader na ito para protektahan ang lungsod mula sa mga kalaban sa lupa at dagat. Sa loob ng maraming siglo ay naging pangunahing depensa ito ng Constantinople laban sa mga mananakop. Samantala, noong 4th century ay itinayo ang unang pader ni Constantine the Great nang gawin niyang kabisera ang Constantinople ng Roman Empire. Habang lumalaki ang lungsod ay kinailangan ng mas malakas na depensa. Kaya noong 5th century ay ipinatayo ni Emperor Theodosius II ang mas malawak at matibay na pader na tinawag na Theodosian Walls. Ang Theodosian Walls ay may dalawang bahagi, ang inner wall at outer wall. Ang inner wall ay mas mataas at mas makapal. May taas itong 12 meters at kapal na 4.5 hanggang 6 meters. Meron din itong 96 na tore na may taas na 15 hanggang 20 meters. Ang outer wall naman ay mas mababa pero malawak din ang sakop. Ang taas nito ay 8.5 hanggang 9 meters at may kapal na 2 meters. Meron din itong mga tore na dagdag depensa. Sa harap ng outer wall ay mayroong moat o malalim na hukay. Ang moat na ito ay may lapad na mahigit 20 meters at lalim na hanggang 10 meters. Gayun din naman ang Golden Gate o Crisea Pile ang pinakamahalagang bahagi ng pader. Ito ang pangunahing entrance ng lungsod at ginagamit sa mga espesyal na okasyon tulad ng victory parade ng mga emperor. Ang Golden Gate ay pinatibay pa upang magsilbing huling kanlungan kapag may pagsalakay. Bukod sa mga pader sa lupa, ay meron ding sea walls ang Constantinople na nakatayo sa tabi ng Sea of Marmara at Golden Horn. Ang mga pader na ito ay mas mababa kaysa sa Theodosian Walls, pero mahalaga ang papel sa pagprotekta laban sa mga kalaban na dadaan sa dagat. Gawa ang mga ito sa bato at bricks at may mga gate rin na daanan ng mga tao at kalakal. Sa paglipas ng panahon ay maraming pinsala ang inabot ng pader dahil sa lindol at digmaan, pero marami pa rin sa mga bahagi nito ang nakatayo hanggang ngayon. Number 9. Berlin Wall, Berlin, Germany. Ang Berlin Wall o Berliner Mauer sa German ay itinayo noong August 13, 1961 sa gitna ng Berlin, Germany. Layunin nitong pigilan ang mga tao sa pagtakas mula East Berlin papunta sa West Berlin. Mahigit 155 kilometers ang haba nito at pinalilibutan ang buong West Berlin. Nahati rin nito ang East Berlin at ang natitirang bahagi ng East Germany. Bago maitayo ang Berlin Wall, ay tinatayang 3.5 milyong tao ang tumakas mula East Germany papunta sa West Germany mula 1949 hanggang 1961. Karamihan sa kanila ay dumaan sa Berlin. Dahil dito ay nagdesisyon ang gobyerno ng East Germany na itayo ang pader para pigilan ang pagtakas ng mga tao. Sa simula, ang pader ay gawa sa barbed wire at mga concrete blocks. Kalaunan ay naging mas matibay ito at nilagyan ng mga tore na binabantayan ng mga sundalo. Mayroon ding mga kanal na humaharang sa mga sasakyan at iba pang mga hadlang. Samantala, ang Berlin Wall ay hindi lang basta pader. Naging simbolo rin ito ng Cold War na naghati sa silangan at kanlurang Europa. Sa loob ng halos 3 dekada ay naging tanda ito ng Iron Curtain
na naghihiwalay sa mga bansa na nasa ilalim ng impluwensya ng Soviet Union at mga Western countries. Kahit na mahigpit ang pagbabantay, ay tinatayang 5,000 na tao ang nakatakas papuntang West Berlin sa iba't ibang paraan. Ngunit mahigit 100,000 ang nagtangkang tumakas ngunit nahuli at tinatayang 136 hanggang mahigit 200 ang namatay sa kanilang pagtatangkang makatakas. Maraming tao rin ang nagbuwis ng buhay para makamit ang kalayaan. Gayun din naman noong November 9, 1989, matapos ang mga revolusyon sa Eastern Europe at mga protesta ng mga tao ay inanunsyo ng gobyerno ng East Germany na pwede nang maglakbay ang mga tao patungong West Germany at West Berlin. Libu-libong tao ang nagtungo sa Berlin Wall. Sa kalaunan ay sinimulan nilang gibain ito mula sa magkabilang panig. Naging simbolo rin ito ng pagtatapos ng Cold War. Ang pagbagsak ng Berlin Wall ang naging daan para sa muling pagkakaisa ng Germany noong October 3, 1990. Number 10. Great Zimbabwe Walls, Masvingo Province, Zimbabwe. Ang Great Zimbabwe Walls ay matatagpuan sa Masvingo Province sa Zimbabwe. Isa ito sa pinakamatandang pader na gawa sa bato na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ang mga pader na ito ay bahagi ng sinaunang lungsod na tinatawag na Great Zimbabwe. Itinayo ito noong 11th hanggang 15th century ng mga ninuno ng Shona. Ang lungsod na ito ay may lawak na halos 80 hectares at naging mahalagang lugar para sa kalakalan noon. Samantala, ang Great Zimbabwe ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang una ay ang Hill Ruins. Ito ay nasa itaas ng burol at itinuturing na sagradong lugar noon. Ang mga pader dito ay umaabot ng 36 feet ang taas. Ginawa ang mga pader na ito gamit ang mga granite blocks na hindi ginamitan ng semento. Gayun din, ang pangalawang bahagi ay ang Great Enclosure. Ito ang pinakamalaking structure sa Sub-Saharan Africa. Ang pader nito ay may haba na umaabot sa 820 feet at taas na 36 feet. Sa loob ng Great Enclosure ay may makitid na daanan na papunta sa isang conical tower. Ang tore na ito ay may taas na 33 feet. Hindi rin tiyak kung ano ang gamit ng tore na ito pero iniisip ng mga eksperto na simbolo ito ng kayamanan o kasaganaan. Ang pangatlong bahagi ay ang Valley Ruins. Matatagpuan ito sa lambak sa pagitan ng Hill Ruins at Great Enclosure. Dito makikita ang mga bangkay ng tirahan ng mga tao noong sinaunang panahon. Ang mga bahay dito ay gawa sa putik at bato. Ipinapakita rin nito ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao noon sa Great Zimbabwe. Karagdagan pa dito, ang mga pader ng Great Zimbabwe ay may magagandang disenyo tulad ng chevron at checkerboard na inukit sa bato. Noong kasagsagan ng lungsod ay tinatayang may 10,000 hanggang 20,000 na tao ang nakatira dito. Ang kanilang kabuhayan ay mula sa pag-aalaga ng baka, pagsasaka at pakikipagkalakalan ng ginto. Nakipagkalakalan din sila sa China, Persia at sa mga lugar sa Indian Ocean.